Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay mga kababayan, mga kanalays, we have no choice. Dahil papa-English ako. Sorry po wala tayong choice mga kababayan, mga kanalays. Actually wala rin akong choice, ano? Kailangan ho natin silang pag-usapan. Sabi ko nga sa inyo, ako sawan-sawa na ako rito sa mga hayop tuloy, mga taong to Sipin mo, mula 2022 hanggang ngayon, pinag-uusapan ho natin itong mga to. Ha? Pero wala kinakailangan ho nating pagtanggol, suportahan ho si Pangulong Bongbong Marcos. At ilantad, expose ho ang mga kasinungalingan ho nitong mga grupo. Diyan ho sa kabilang parlor, Diyan ho sa Duterte camp. Nung kanina, sino ba nakapanood ng live natin, no? Dinibunk natin si Manat ba di ba? About diyan ho sa aeroplanong mga lipad-lipad na yan. Ito parang ganun din ito, mga kababayan. Buhay pa pala. Laya pa pala ito si Harry Roque, no? May pinost mo kasi itong si Mama Rocket. May pinost mo kasi ito si Mr. or lalaking at walang korupsyon sa katawan, walang fake news na katawan. Itong si Harry Roque. Makikita nyo ho dyan sa screen, Ito, unahin natin si Harry Roque. Nagkukwentuhan na lang tayo, Wala kinakailangan ho natin debunk tong mga ito kahit nakakasawa na kahit nakakasuya na itong mga mukha nitong mga ito. Para maipagtanggol ho natin si Pangulong Bongbong Marcos. Ayan, makikita nyo sa screen. Ayan tama si Inday Sara Duterte na madaling magpadala ng eroplano. Congrats, Government of Spain. Nagawa nyo, wala raw kasi lumilipad na eroplano, sabi ni Bangag at mga trolls niya. Ayan ho yung picture na ipinost niya. Ayan ayan yung FB page. Ano yan? TD News. Soweto. Ayan ho yung caption ng FB page. Spain sent a chartered plane to the UAE to repatriate its citizen. Tama ba? Citizen. Natakpan ho makikita nyo ho yung mga larawan na yan. Ngayon mga kababayan, fake news pala ito. Sabagay, matagal naman fake news na itong si Harry Roque. Ito ho mga kababayan, Yan, ito ho ang magpapatunay na kung saan ay fake news. Actually, nagkalat na ito sa ibang Facebook, pero hindi pa ganun kaputok. Kaya, natin, i-debunk natin dito sa YouTube kasi yung iba ko hindi nag-YouTube, So, sa Facebook, kung sino-sino yan, ng mga nagpe-Facebook dyan, Maraming keyboard warrior dyan. Dito kahit papaano, yung iba may utak, especially mga kagrupo ho nating mga nagmamahal loyalista, sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Yung iba lang naman dyan, basta makitid ng utak rito sa YouTube, asahan mo, didisit yan. At yung mga pasaway sa kalsada, mga didisit yan. Yung mga sumising sa kalsada, umiihi sa mga pader kung saan-saan. Minsan, halimbawa may umiihi sa pader in public, kalbitin mo. Brad, excuse. May tumiihi ka dyan. Tapos tanongin mo, DDS ka? Oo, DDS ako. Basta mga pasaway kahit sa trabaho. Bukas pasok kayo sa trabaho, di ba? Kahit saan, office, restaurant, fast food chain, kahit saan trabaho.
Hanapin nyo yung pinakapasaway nyong katrabaho. Tanongin mo lang, tol, DDS ka ba? Oo, DDS ako. Ba't mo tinanong? Wala, tinanong ko lang. Tanongin nyo yung pinakapasaway nyong trabahador. DDS yan. Pero pag tinanong nyo yung mga katrabaho nyo na matitino, sumusunod sa policy, rules ng inyong house rules sa inyong pinagtatrabahuhan, sir, sabi mo, tol, loyalista ka ba? Taga-suporta ka ba ng Administrasyong Marcos ni PBBM? Oo. Malamang. Bakit? Matitino eh. Kasi kung matino ka, especially kumpleto naman ang bakuna mo nung bata ka sa center, imposibleng pagtanggol mo ang mga Duterte at itong mga didisit na ito. Pero kung kulang ang bakuna mo, dahil tinamad ang nanay mo, ipila ka sa center, pagtyagang ipabakuna ka nung 1990s, 100% kampi ka sa mga Duterte. Bakit? Ay, kulang ka sa bakuna, kulang ka sa pampatino. Pakinggan nyo itong nag-post na ito. Tingnan, nag-post ng fake news ang isang puganteng dating spokesperson ni Digong na si Harry Roque. Ayon sa kanya, post pinuri niya si Inday Sayad na madali lang daw magpadala ng eroplano na nagawa daw ng government ng Spain para iligtas ang kanilang citizen. Pero ayon sa page na ginamit niya na picture, ay 2023 pa pala ito nangyari. Pero pinalabas nitong puganting balahura at mga DD-shit fake news, Fedler, na 2026 ito nangyari. Kasi dati nang may gera eh. Dati nang may gera doon sa may, Israel. Ayan, makikita nyo dyan sa caption nung nag-post. Ayan yung pinost ni Harry Roque picture. Ayan. Tapos makikita nyo sa baba. Ayan. Ayan, When was this image took? The image itself doesn't contain a visible timestamp. And its metadata doesn't include a data either. But the scene strongly matches photo from October 2023 when Spain sent military aircraft to evacuate its citizens after the start of the 2023 Israel-Hamas war. Israel-Hamas war pala ito nangyari, mga kababayan. Kita nyo. Wala na talaga itong mga ito. Wala na talaga. Ang layunin talaga na ito, manira ng manira ng manira. Wala na sa sa bagay, obvious naman, may credibility pa ba ito si Harry Roque? Wanted nga. Ano pa ba maaasahan mo sa taong ito? Wala na, desperado na ito talaga. Kasi talagang ito eh. Kumbaga, tain-tai ko ito tain-tai siya na si Pangulong Bongbong Marcos mapababa, mawala sa pwesto, hindi na maging presidente, at kung papalit si BP Inday Sara Duterte, himala na lang, ay maaaring maligtas siya. Maiurong lahat ng kaso sa kanya. Maibaho ang mundo ng kanyang ginagalawan. Mabakuran ho siya sa mga katarantaduhan niya dati sa mga pinagagagawa ng Administrasyon Duterte. Ayan Sige nga. Ngayon dinalaw ko ho yung post ni Harry Roque. Caption na lang. Caption na lang yung nandun. Yung picture pinalitan niya na. Pinalitan niya na. Na kung saan talagang may mga nailigtas na. Bakit? Ano na bang petsa ngayon? Kailan ba sinabi ni Pangulong Bongbong na wala nang lumilipad? Wala pang lumilipad na eroplano. March 3 pa yon, mga gunggong. Ano nang petsa ngayon? March 9 na ngayon. Bukas March 10 na. Hindi naman sinabi ni Actually, paliwanag na natin sa live natin kanina yan.
Hindi naman porque sinabi ni Pangulong Bongbong nung March 3 sa Malacanang briefing na walang lumilipad na eroplano ngayon, ibig sabihin wala rin lumilipad ng March 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hanggang December 31 ng 2026. Nababago eh. Nababago yung policy ng iba't ibang bansa doon sa Middle East, doon sa mga damay doon ho sa gera ng Amerika, Iran at Israel. Diba? Ay pinapaliwanag ba nila na ganito yung kalinaw? Hindi. Kasi nga, ang layunin nila, makapag laso ng isip ng kanilang mga taga-subaybay. Maloko nila ang mga Pilipino. No, tignan mo si Sir Jack. Si Sir Jack. Nag-post ng peking medical certificate ni Pangulong Bongbong Marcos. Nung hinarap na ng National Bureau of Investigation, in-interview, in-investigate, pinatawag siya dahil binigyan siya ng sumping na inamin niya peke for the views engagement. O ano ibig sabihin nun? Gusto mo yung benefit sa'yo for the views for engagement. Pero habang ginagawa mo yun, niloloko mo yung mga nakapalo sa social media account mo. Na habang sinisiraan mo naman si Pangulong Bongbong Marcos, so ibig sabihin, ang iniisip mo, sarili mo. Partida pa yan, ha? May programa pa sa SMN na yan. Ha? Kasi syempre, kung may programa ka sa SMNI, nagbabalita ka doon, may programa ka doon, itataas mo yung antas ng iyong ability kung paano ka mag-vlog. Di ba? Kaya ayos mo ang sarili mo. Kasi ayaw mo mag-fake news dahil madadama yung programa ng SMNI. Dahil doon ka nagtatrabaho. Pero hindi eh. No? Fake news. Ganyan ho yung klase ng mga vlogger na sinusundan ho ng mga DDS. Kita mo, pati utak nila, baluktot na. Nadadala ngayon nila sa buhay nila, sa pang-araw-araw. Kasi nag-iiba na prinsipyo nila, nag-iiba na ista nila sa buhay eh. Bakit? Kasi nga, ang pinakikinggan mo, araw-araw, sa mga vlog, ang iniinsi sa'yo, wala ka ng pag-asa sa buhay, wala ng pag-asa sa Pilipinas. O anong gagawin mo? Maniniwala ka ngayon. Parang tatamarin ka na lalo ngayon magsikap. Tapos ang napipick up mo, puro ka fake news yan. Ano na mangyayari sa'yo? May i-apply mo ngayon sa buhay yan. Ano mangyayari? Lalong walang mangyayari sa buhay nyo. Puro kamalasan, puro negative ang papasok sa bahay at buhay nyo. Bakit? Ganitong klase mga tao ang pinakikinggan nyo araw-araw. Nilalaso ng utak nyo. Kawawa kayo. Akala nyo ba biktima rito si Pangulong Bongbong Marcos? O kami hindi. Kayo ang biktima. Kita mo nga si Sir Jack. Si Sir Jack. Inamin niya for the views, for the engagement. Ano ibig sabihin nun? Sige nga. Ano ibig sabihin nun? Ang gusto niya lang, kaya nyo ginagawa yun para mapunta kayo sa kanya. For the views niya, di ba? For the engagement. Pero alam niya, peke. Inamin niya for the views, for the engagement. Hindi niya iniisip. Yung mga nakapalo sa kanya, naloko niya. Yan yung pinag-aaksayahan nyo ng mga data, internet, wifi. Yan, pinag-aaksayahan nyo. Okay, magpunta naman tayo rito kay Boss Dada. Ewan ko bakit tinawag na Boss Dada ito. Kasi nakikita ko sa kanilang grupo, hindi naman siya boss. Parang sunod-sunuran lang din naman kay Banat Bay. Ewan ko bakit boss tawag dito. May mga empleyado ka ba? Presidente ka ba ng kumpanya? Bakit boss? Ito mga kababayan. Hindi naman talaga ginagamit ang word, di ba? Sa boss. Di ba? Pag sinabing boss, boss ka ka. Di ba? Sa company, ikaw ang namumuno dun. Kaya ako siya tinatanong, ba't ka naging boss? May kumpanya ka ba? May mga tauhan ka ba? Ito mga kababayan. Unahin natin tong kanyang post. Nasabi niya,
BBM may eroplano papunta ng Amerika, pero walang eroplanong maipapadala sa mga Pinoy na apektado ng giyera. Basta Marcos salot, sabi niya. Tingnan mo utak, ano? Isipin mo, may eroplano papuntang Amerika, pero walang eroplanong maipapadala sa mga Pinoy na apektado sa giyera. Mga nakaraang paho, pag tinignan nyo ho yung FB page na DMW, Department Migrate Workers, magmula ho nung sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos ng March 3 na walang makalipad na eroplano, nung address yun address, magmula ho noon, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ay meron na ho araw-araw na ipapadala ang Pilipinas. Naiuwi ho nila ang mga OFW na naipit ho sa giyera dyan sa Middle East. Isipin nyo, March 3 pa sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos, yun siyempre naiiba araw-araw. Di ba? Kasalanan ba ni PBBM na nung sinabi nyo nung March 3, pangahawakan nyo yun hanggang March 4, March 5, hanggang December 31 na. Hindi naman porkit sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos nung March 3, walang lumilipad na eroplano noon, ibig sabihin, araw-araw wala nang lilipad. Naiiba yung rules doon sa bansa na yon. Ay katulad nito, March 3 sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na walang makakalipad. Tingnan mo tong post ni Boss Dada. 15 hours ago ngayong March 9. At iba ang rota papuntang Amerika. Iba ang rota papunta dyan sa mga Middle East. So, wala ito. So, ano to? Ano lang to, panligaw lang ho ito, mga kababayan. Magpunta tayo rito. Meron kasing, ito kasi, ayan, makikita nyo ho sa screen. Makikita nyo ho dyan sa screen. Kasi si Pangulong Bongbong Marcos nagpunta ho ng Amerika. Sa USA. Ngayon, ay viral trending ho yung kasuotan, forma ho ng ating presidenteng si Pangulong Bongbong Marcos pagbabaho niya ng eroplano. Ayan, makikita nyo dyan sa screen, sa bandang kanan. Ayan o. Kita nyo. Bandang kaliwa naman, makikita nyo ang isang karakter. Napapanood natin ito dati, especially mga batang 90s. O si Lupin. Ayan ho. Si Lupin ho kasi, ang karakter ho nito ay magnanakaw. Ayan ho. Pero makikita nyo, mga kababayan, ang tagal ko nang nanonood sa Lupin dati, wala akong nakitang ganitong forma ni Lupin. Ewan ko lang, baka may namiss ako na episode. Pero kadalasan, ang forma ni Lupin, ganyan ho, makikita nyo sa screen. Ngayon, bakit ba ganito sinuot ni Pangulong Bongbong Marcos? Bakit kakaiba? Sa mga nakikita natin na forma pag nandito siya sa Pilipinas. Kakaiba eh. Parang naging amboy. Bakit? Ito, paliwanag, DDS Sabi ko sa inyo, pag dito may matututunan kayo. Madadala nyo pa ito sa inyong mga pamumuhay. Pag napunta kayo sa mga event, birthday, inuman, kayo bida. Bakit? May nalalaman kayong knowledge. Hindi katulad sa mga pinakikinggan yung mga DD vlogger. Puro ka fake news yan, puro ka sinungalingan. Pag dinala nyo yan sa inyong pamumuhay, napunta kayo sa isang event, gathering, inuman, sosyalan, ibinida nyo ang mga bagay-bagay, nagbigay kayo ng opinion, mapapahiya kayo. Bakit? Paano yung kinukwento nyo, nagaling sa mga DD vlogger na napanood nyo, puro ka fake news yan. Ang mangyayari dun sa event, nagkukwentuhan kayo, masosopla kayo. Mukha kayong tanga. Pero ito, pick upin nyo ito sasabihin ko, di kayo mapapahiya. Magpunta kayo sa mga event, gathering, event, inuman, at kahit ano pa. Ito, ibida mo. Lalo na may chicks doon. Ay, mapapabili mo, baka magka-crush sa'yo, baka nga maging girlfriend mo pa. Bakit ba ganito forma ni Pangulong Bongbong Marcos? Malayong-malayo sa itsurang nakikita natin forma niya rito sa Pilipinas. Bakit nga ba, mga kababayan? Eto yan. Yang forma ni Pangulong Bongbong Marcos na nakikita nyo dyan sa screen. Yan ho ang kilalang sikat na pormahan ng mga Amerikano sa Amerika.
Yan ho, kadalasan pa nga ang pinoporma ng mga sikat na celebrity dyan. O, tulad ho ni yan. O, ni Arnold Schwarzenegger. O, kung sino-sino pa. Ayan, makikita nyo, mga celebrity, ganyan ang pormahan. O. Ayan, makikita nyo. O. Pati ho hindi mga artista na celebrity na mga pangkaraniwang Amerikano pagpupunta sa mga event, ganyan. O ngayon, magtataka kayo, bakit ganyan suot ni Pangulong Bongbong Marcos gumaya? Simpatya or pagbibigay galang sa Amerika na kung saan nakikibagay ako sa inyo kaya ganito ang aking pananamit. Kasi ako dumayo sa inyo kaya dapat ang forma ko parang sa inyo rin. Ganon. O paano ko kayo mako-convince na nakibagay si Pangulong Bongbong Marcos sa Amerika kaya ganyan ang forma niya? Ba't kumbaga ginaya niya yung forma ng mga Amerikano? Siyempre siya dumayo diyan, kinakailangan makibagay siya sa kanyang pananamit ng mga Amerikano. Nakibagay siya. Bakit? O, tignan niyo to. Paano ko mapapatunayan yan? Mismong itong si President Donald Trump, makikita nyo sa larawan nung nagpunta ng Pilipinas. Tignan nyo. Nakabarong. Bakit? Siya dumayo dito Natural. Kahit hindi siya komportable dun sa damit na yun, kinakailangan niyang isuot. Di ba? Kasi siya ang dumayo rito. Para maipakita niya sa Pilipinas na nakikibagay ako sa inyo. Ganon yung ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos. Nakibagay siya sa Amerika, nagpunta siya doon. Naturalmente, dapat yung forma suot niya ay pang-Amerikano din. Hindi lang si Donald Trump. Sino pa? Pati itong hayop na ito. Sorry. Pati itong presidenteng ito, si Xi Jinping. Nakabarong nung nagpunta rito sa Pilipinas. Sino presidente dyan? Di ba si Pinoy? Kaya ganon. Tignan niyo pa ito, Barack Obama. Nakabarong din. Bakit? Nagpunta rito Natural makikibagay. Ipoporma niya yung sikat na kasuotan dito, which is barong yon. Ano? May natutunan na naman kayo. Didi shit. Ngayon, bukas, weekends, may pupunta kayong party, inuman, ganun, mapag-usapan yan. Meron kayo ikukwentong tama. Diba? Isipin mo, kung hindi na debunk yung kay Harry Roque, nagpunta kayo sa mga event gathering inuman. Kala ko ba wala ipapadala? Si PBBM, sabi mo sa inuman. Eto po si Harry Roque, tignan niyo yung Spain nagpadala, merong isang tao doon. Sa inuman, nandun ka, update sa mga nangyayari. Hindi, pare. Fake news yan. Ano fake news? Harry Roque yan. Abogado yan. Ayan, 2023 pa nangyari yan. Nagpadalang Spain dyan sa bansa. Nagera pa, Israel at Hamas. Sino ba paya ngayon? Di mo kakapantanga. Paano kung may chicks doon? Maganda, sexy. Di napahiya ka pa. Kita ulit tayo sa panibagong vlog. Bye-bye po.